Kamusta na ang lahat? Ngayon guys ay dadaling ko kayo sa isa na namang event na kung saan ang mga kabataan ng bida na kayang paliparin ang motor at tricycle. Shall we begin? Let's begin now. Motor, tricycle at kulong-kulong ang pangunahing sakyan dito sa amin. Pero ang pinakabida ay ang kulong-kulong. Dahil bukod sa napaka-useful niya bilang transportasyon mapatao man ang produkto, abay pwede mo siyang pagkakitaan ng malaki sa mga piyestahan. At dahil marami kaskasero dito sa amin, sa tingin ko ginawa ang palarong ito para sa kanila. Maganda tong naisip nilang to guys, nang sa ganon ay mapakinabangan naman yung pagiging kaskasero nila. Actually guys, pangalawang event na to ng kulong-kulong race na napuntahan ko. At napansin ko lang na halos lahat ng mga driver ay mga kabataan. Kaya sabi ko, iba na talaga ang panahon ngayon. Dahil talagang napakalalakas na ng loob ng mga kabataan. Bale dalawang klaseng tournament ang ginawa nila sa event na to. Ang una, ang bawat kupunan ay ikot ng 2 beses sa track. At ang makakagawa nun na may pinakamaikling oras ang siyang tatanghaling panalo. At napakaswerte mo pag marami kang kaibigan dahil panalo ka sa kanilang mga suporta pag tumirik ang iyong sasakyan. Hindi madali ang larong ito guys. Dahil una, nakapagod. Pangalawa, delikado. Oo guys, delikado dahil maaari ka ditong gumulong. At ang pinakamahirap guys ay ang pagsuot ng helmet. Oo guys, dahil dito kailangan nyo magsuot ng helmet at alam kong ayaw na ayaw nyo yun. Kung mapapansin nyo guys ay dalawang tao sa isang kulong-kulong. Ang driver para tumakbo ang kulong-kulong at ang balancer na sa ganon ay maiwasan ang pagtaob nito. At ang isang ito ay hindi kinaya ang bigat ni balancer kaya binaban na lang niya. Hindi guys, joke lang, bali surrender na yata, nagkaproblema yata sa kadena. Doon sa unang event ng kulong-kulong na pinuntahan ko, pakicheck na lang sa mga videos natin. Ang venue guys ay lubluban ng kalabaw at talaga maputik at pwedeng lumubog ang gulong ng kulong-kulong mo. Pero dito guys ay mabato at mabuhangin naman ang lupa. Pero gayon pa man ay mas delikado para sa mga manonood dahil imbis na putik ang tatama sa'yo, dapat lagi kang alerto at marunong kang umilag pag andyan na ang mga nagliliparang bato. Bali hindi ko na kinuha ng lahat ng mga participants guys dahil ang boring, masyadong perfect yung kanilang pagpapatakbo. O di ba't ang gusto nyo naman ay laging yung may namamarites? Yun bang tuwang-tuwa kayo at napapatalon pa pag may nakikita kayong gumugulong? O ayan, gumulong na nga. O ano, masaya na kayo? Hala grabe, ang tindi ng driver, di siya talaga bumitiw. Napakalakas naman ni balancer. Pasalamat ka kuya, hindi ako ang driver mo dahil pag nagkataon, hindi talaga tayo makakalis diyan. Gaya ng sinabi ko, ang mga kinuhanan ko lang talaga ay mga minamalas. Ewan ba, parang asarap kasi nilang panoorin. Ay sorry, joke lang po. Kung mapapansin nyo ay tinasa ng Marshall ang kanyang mga bandera. Sinyalis na hindi na kaya umandar ang kulong-kulong at hindi na nila matatapos ang race. Siguro kung si Fortuner ang isasali ko diyan, malamang hindi rin namin matatapos ang race. Hindi dahil sa may mga nasira sa kanya, kundi dahil sa bigat niya ay talagang hindi kami makakalis. Grabe siya oh, yung naka-7 ka pero hindi kinaya ng kamalasan mo kuya. Hindi gumana ang Lucky 7 sa'yo. Buti na lang talaga mababait ang mga Marshall na to. Kaya malamang yan na ang epekto ng pagkakaroon mo ng lucky number na yan. Shake it like you mean, baby. Come on. Noong una guys, akala ko boring siyang panoorin dahil hindi masyadong challenging yung ginawa nilang daan. Pero napagtanto ko na mas delikado pala ang truck na to dahil sa mabato at mabako ay parang nakasakay sa kabayo. At pwede ritong tumalsik ang driver at balancer kapag hindi sila nakahawak na mabuti. Nako Kuya Marshall, pangalawa na yan ah. Hindi kaya ikaw ang malas at hindi si Lucky 7? So dahil number 8 ka, hindi ka masyadong lucky. Kaya yan, kunti lang tumulong sa'yo. Kaya guys, huwag kayong masyadong papaniwala dyan sa mga lucky-lucky na yan. O wala, ito na naman, ginawa na naman kabayo yung kulong-kulong. Nako, si Fortuner kayang patakbuhin ko dyan. Iwan ko lang kung di mag-split yung matagal na samahan ng motor at ng sidecar. Kaya kung may mga cowboys dito sa amin ay may mga kulong-kulong boys. Kung mapapansin nyo guys, ang dilaw na bakot na to ay napaka-importante sa mga malalaro. At kapag sila ay may kakambal na kamalasan at nalagot nila ang taling ito, aba, minus puntos guys. At yun, naputol nga. Kaya hindi na baling gumulong-gulong guys. Basta wag lang maputol ang mga taling ito. O ito na naman, grabe si balancer makakapit to. Kahit siguro magpagulong-gulong yung kulong-kulong na yan ay hindi siya bibitaw. Relax lang Mr. Balancer, baka mamaya hindi mo na matanggal yung mga kamay mo dyan. Abay mukhang mas tatalsik pa yung driver. Hindi talaga basta-basta ang palarong ito. Kailangan mo i-kondisyon mabuti ang makina ng kulong-kulong na gagamitin mo. Ganon din syempre ang kadena nito. Yung iba kasi para gumaan ay binabawasan talaga nila ang mga nakalagay dito. O kaya naman minomodify nila ang makina. Kaya in the end, mahirap ng buhayan kapag kawinto na ito. Alam nyo guys, sa totoo lang, nakakakaba rin pala manood sa mga event na kagaya nito. Yung bang mapapatulala ka na lang sa kaba at nakalimutan mo na nagbablog ka pala. Grabing mga batang to, kalimutan ng buhay basta manalo. Gaano ba kalaki ang premium pinaglalabanan ninyo at kailangan nyo pang maging stuntman? Agoy, pambira mga batang to, abay gumulong na. Ano, buhay pa kayo? Abay atakihin ako sa inyo. Ala, grabe sila oh, parang walang nangyari. Mga tao ba talaga kayo? Pero teka, saan kayo pupunta? Abay nahilo na yata, balik kayo eh. Ah, mga tao nga. Kung kasama siguro sa criteria ang audience impact, abay nanalo na to. Ingat kayo kuya, di bali, milyon yung mapapanawalan na ninyo. At may iba nga naman tayo ng usapan. Alam nyo ba guys, ito sa amin, alaga na pa rin ang dengue. Kaya naman ang dalawang ito, hindi mananalo, pero sa tingin ko, nakatulong yung kulong-kulong nila sa pagpuksan ng mga lamok na pag-alagala rito. Pero
Pero alam nyo ba guys, hindi kaya dahil sa hindi na sila makahinga sa usok kaya hindi sila nanalo. Grabe, nakapuksa ka nga ng lamok, pati naman ikaw madadali rin. At napabilib naman ako sa dalawang to guys dahil tignan nyo, ang galing ng balancer. At ang galing naman ng driver, tinutulak talaga ng paa niya yung kulong-kulong. Napatayo nga yung mga manunod dahil talagang napakahusay nila guys. Yung bang sure na sila na mananalo dahil talagang napaka-perfect talaga nung kanilang pagpapatakbo. Grabe si balancer, may pahiga-higa pang ganun. Ang kaso, hindi talaga nakaligtas sa kamalasan ni Marshall. Hello, Mr. Marshall, pangatlo na po yan ha. Kaya kahit gaano ka man kahusay, kung mamalasin ka talaga. Okay lang yan mga kuya, hindi kayo nag-iisa. Actually, pangatlo na kayo. May patulong-tulong pa si Marshall, siya naman tumadala ng kamalasan. Hindi guys, joke lang. Nakapagtaka lang kasi, biro mo 3 kulong-kulong sa tarima niya. Sa tingin ko kinakabahan na yung mga susunod na participants sa pagdaan sa area na yan. Maya pa guys, napansin ko ang kulong-kulong na to. Aba teka, mukhang takot maarawan ng mga participants sa sasakay dito. Hindi guys, hindi kasali yan. Kapag kasumali kayo dito guys, dapat parehas kayo ng layunin nung kapareha mo. Kasi sabi ng driver, stop. Tapos sumagot naman yung balancer, bakit ka nag-stop? Dapat go. Ayos yung mga helmet yung mga kuya. Kulang na lang dilaw, traffic light na. Ito nga pala ang kabuuan ng lugar na to guys. Ang lugar na to ay matatagpuan dito sa Barangay Santa Lucia, dito sa Maria, sa amin guys. Dito sa Maria Aurora. Sadyang mabato at mabuhangin ang lugar na to dahil nasa gilid ito ng ilog. At ganyan din karami ang mga marites sa lugar na to. Alam nyo ba guys, ang ganda ng ilog na yan. May kalaliman at gustong-gustong naliligo ang mga bata riyan. At grabe, ganyan din kaberde ang paligid dito. Nung bata ako guys, meron din ganito malapit sa amin. At doon kami palagi kumukuha ng mga gagamba. Ang pangalawang parte naman ng palarong ito, bale 2 pares na maglalaban sa bawat karera. At iikot naman sila ng 3 beses sa track. At syempre, ang unang makakatapos nito ay ang tatanggaling panalo. Napaka-intense ng labanan guys, kanya-kanyang diskarte. Kaya grabe, nakatulala lahat ng mga nanonood. Sa una, 8 pares na maglalaban. At ang mananalo sa 8 pares na yon ay magtutunggali hanggang sa iisa na lang ang matitira. Mas matindi ang labanang ito dahil pwede sila magkaipitan. Hala grabe, ang tindi ni number 17 no. Yung gumulong ka na't lahat-lahat pero nagawa mo pa rin lumaban sa next level. Parang sa buhay lang natin yan na hindi natin alam ang kapalaran ng bawat isa. Yun bang kung sa ngayon ay nakakaranas ka ng dagok sa iyong buhay, patuloy lang tayo sa laban kaibigan dahil alam ng Diyos kung paano natin ito pinaghihirapan. Kaya alam nyo guys, gustong gusto ko talaga nanonood ng karera. Kasi nakaka-motivate siya guys, lalo na kapag may mga hinaharap kang mga problema. Pero kapag ang nakikita mo ay puro man nagsisurrender dahil siguro sa takot o kulang sa kumpiyansa, wag mo nilang panoorin dahil baka mamaya pati ikaw madala rin. Kaya nakakabilib pa rin talaga yung mga manlalaro na kahit bumagsak, pero bumangon pa rin at pinagpatuloy niya ang kanyang laban kahit alam niyang hindi na siya mananalo. Kaya yun na rin siguro ang dahilan kung bakit gusto-gusto kong kinukuhanan ang mga minamalas. Grabe, minamalas talaga. Minamalas pero bumabangon. Wala, grabe, muntikan na. Grabe, napakatindi ng labanan. Yung mga balancer, relax na relax lang. Kasi alam nyo guys, may plano ang mga yan. 3 beses kasi silang iikot sa track guys. Kaya relax lang muna sa unang 2 ikot. At saka sila bibira pagkaabot ng pangatlo. Well, yun lang naman ay ayon sa obserbasyon ko. Huwag kasi masyado magpapaniwala sa akin. Ito na naman sila Mr. Stop and Go. Sigurado ba kayong 2 lang kayo mga kuya? Nasaan si Mr. Ready? Nakakatawa talaga yung mga helmet na yan. Ang ganda ng kombinasyon. Alam nyo ba guys, sa lahat ng mga manlalaro, dito talaga ako humanga sa 2 magkatunggaling ito. Sa bagay, lahat naman sila magagaling. Pero sabi ko nga, mas nakakabilib pa rin yung mga taong pinaghirapan nila ang isang bagay kahit alam nilang imposible na itong makamit. Kasi guys, tignan ninyo itong Team Red. Tumirik yung kanilang kulong-kulong at muntik na silang matumba. At yung kanilang kulong-kulong ay ayaw na talaga umandar. Ang hirap din kasi kapag ka-rider ka lang at hindi ka mekaniko. Lalo na kung hindi mo kabisado ang topak ng kulong-kulong na ginagamit mo. Kaya yun, tuluyan na silang iniwanan ng katunggalin nila. Kahit ganun pa man guys, ay hindi talaga nila sinukuhan yung kanilang kulong-kulong. Mayroon pang isang lap na ikutin yung kanilang katunggali. At habang hindi pa ito natatapos, alam nila na may laban pa sila. Ang lakas nga ng dasal nung isa na sana tumirik yung kulong-kulong ng kalaban. At teka, ano to? Mukhang pinakinggan sila ng langit. Ano yan? Palakasan kay Lord? Naputol pala yung kadena guys, kaya talaga mahirapan na sila itong patakbuhin. Pero tignan nyo, nakakatuwa sila. Talagang desidido sila manalo. Yan yung mga nakaka-proud na player. Wala sa bokabularyo ang pagsuko. Napatanong tuloy ako, parang isa yung kanilang trainer. At tama nga ako guys, magkakasama pa lamang ngayon. Bali napunta lang sila sa magkaibang team. Grabe, kung sino man ang trainer ninyo, saludo po ako sa kanya. Ayan siya guys, so itunulak na lang talaga nila dahil akala nila na hindi naandar yung kulong-kulong ng kanilang katunggali. Yung napakaliit na nung tsansa nilang manalo, puro buo pa rin ang kanilang loob para abutin ito. Ang kaso kung minsan ay hindi talaga para sa atin ang isang bagay. Okay lang yan mga kuya,
hingi na lang kayo ng balato. Sadya siguro malakas yan kay Lord. Ha? Talagang palakasan talaga kay Lord? Hindi guys, joke lang, walang ganon. Alam nyo ba guys, kung minsan tayo rin napapahamak sa sarili natin. At kaya pala naputol yung kadena, ay pinagigilan pala ni driver ang pagpapatakbo nang sa ganon ay malampasan niya kaagad yung kanilang opponent. Kaya napuwersa ito at tuluyan ng naputol. Kaya kung minsan ay hindi rin pala maganda ang nagmamadali dahil kapapahamak din natin. Kaya sa mga nagmamadali diyan, kailangan nyo munang pag-isipang mabuti. Dahil parang karera lang yan sa buhay, na kapag wala kang plano at puro bahala na lang, ay puro kabiguan ang mararanasan mo. Guys, sa totoo lang, marami akong naging kabiguan sa buhay at ayaw kong maranasan nyo yun. Sabi ko nga, kung pwede sana ibalik ang oras. Pero wala ganun talaga. Kaya better luck next time na lang. Wag na lang ulitin ang pagkakamali. Nang sa ganun ay hindi na mapahamak pa. Pasalamat na lang kayo mga kuya at may mga tropa kayo na handa kayong tulungan. Sa buhay natin, sadyang napakapalad ng mga tao may mga kaibigan katulad ng mga yan. Yun bang tanggap nila yung pagkakamali mo na imbis na chismis ka ay nandyan sila upang ipadama ang pagiging kaibigan nila at kapamilya mo. Yung iba kasi, sumubsob na nga yung tao ay pilit pan lang sinusubsob ito. So yun na nga guys, pagkatapos ng 8 pares, maglalaban ang mga mananalo mula rito. So ang mangyayari, bali 4 na pares naman. Siyempre hindi ko na kinuha ng lahat dahil masyadong magagaling yung iba at baka maboring lang kayo sa haba ng tournament. At ang mananalong 4 sa parting ito ang siya susunod na magtutunggali. At pagkatapos noon ay 2 pares naman at hanggang sa isa na lang ang matira. Kaya kung alin man sa kanilang matitira at mananalo, ay talaga nakakabilib yung kanilang kulong-kulong. Guys, nakakabilib yung 2 kulong-kulong na magtutunggali sa bandang huli. Biro mo ka, ilang lap yung tinakbo nila para lang makamit yung grand prize. Kung di ako nagkakamali ay balik 14 ikot yun guys mula sa umpisa ng tournament. O diba, ganun katibay yung mga makina ng mga kulong-kulong nila. Siguro kung ako ang driver o ng balancer, abay para na ako nakainom ng isang bote ng emperador. Kaya sabi ko, siguro mga lasinggero ng mga batang ito. Abay sanay na sanay sa mga hiluan. O ayan, tumirik na ang isa. Ikaw nga naman ang makina at umikot ka ng ilang beses diyan. Kumbaga, patibayan na rin talaga ng mga kulong-kulong. At aba, ang 2 stuntman pala na to, nagumulong kanina at ang mukhang traffic light ang helmet ang nagtutunggali ngayon. Ingat kayo mga kuya na mukhang traffic light ang ulo. Dahil sa tingin ko ay hindi tao yung mga kalaban nyo. Pambihira, sabi ko mag-ingat. Ayan, minus puntos tuloy kayo. O guys, ito naubusan na rin ako nasasabihin kaya ulitin ko na naman. Kapag naputol nila yung tali, 3 puntos sa mga kaltas sa kanila. So paano kaya pag gumulong naman? Plus points kaya? Kasi guys, ang tindi ng mag-partner na yon. Biruin mo, gumulong na kanina pero patuloy pa rin lumalaban. So yun na nga, tumirik na sila kuyang street light. Sabi na't mahina yung pwersa nyo. Dapat kasi sinama nyo si Mr. Yellow para kompleto. Nakakatuwa silang panoorin, di ba? Pero sa simpleng labanan na yan ay marami talaga tayong matututunan. Napansin nyo guys na kapag gumugulong sila, ay hindi talaga sila tinutulungan hanggang sa sumuko sila. Yun bang hinahayaan mo na silang gawin ang kanilang paraan para patakbuhin ang kanilang kulong-kulong? Sa buhay natin dapat ganyan. Hindi masama ang pagtulong. Pero di ba mas masayang tumulong kung yung mga tutulungan mong tao ay deserving talaga sa tulong na ibibigay mo? Yun bang nakikita mong pinaghihirapan nila at prosigidin sila makamit yung bagay na gusto nila? Yung ibang tao kasi hinihintay lang nila na tulungan mo sila. Yun bang hindi man lang nila subukang gumawa ng paraan? At ang gusto nila ay magpasalamat ka pa sa kanila dahil tinutulungan mo sila. Ha? Paano yun? Mukhang may mali. O yan guys, yung bukol-bukol kong paa na mukhang paa na matanda. O guys, nagkabukol-bukol yung paa ko dahil sa gout. Pagkatapos ko sa karera guys, ay sinubukan kong maghugas dito sa ilog na to. Malinis ng tubig guys at napakalamig. Yun bang tipong gugustuhin mong lumoblob dito? Maya-maya pa, may nagsalita sa bandang taas. Ang sabi niya, "Hey bro, how are you doing?" Nagulat ako guys, may Amerikano sa taas. Ang kaso, paglingin ko, pambira, isa palang kalabaw. Oh guys, Amerikanong kalabaw. Pilit na namamahinga kahit ang ingay-ingay sa paligid niya. So hanggang dito na lang po ang video ito. Muli maraming salamat po sa panonood. Lagi nating tatandaan na ugaliin natin mag-ingat sa lahat ng pagkakataon. Come on.